Psalm chapter 110 verse 1, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang session. At ako na pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampay. Christ is reigning now with believers in heaven. Ang ibig sabihin po nito ay si Jesus Christ ay nakaupo na at the right hand of God. Ito po ay paglalarawan ng kapangyarihan at authority ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po sa langit, hindi siya naghihintay lang, kundi siya po ay naghahari na kasama po yung mga mananampalataya na namatay at nasa kanya na. Kumbaga sa heavenly realm po, tapos na po yung laban, victorious na po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga believers po na nauna sa atin, nakikibahagi na sa reign niya at sa glory niya o ng ating Panginoong Diyos. Para po itong assurance sa mga naiwan dito po sa mundo na hindi nasasayang yung pananampalataya o yung faith dahil po may tunay na tagumpay rather na naghihintay sa atin sa piling ng ating tunay na King of Kings, which is our Lord Jesus Christ. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampay, Christ is reigning now with the believers on earth. Hindi lang po sa langit naghahari ang ating Panginoong Hesukristo, kundi pati rin po dito sa lupa sa pamamagitan po ng mga taong naniniwala at sumusunod sa Kanya. Yung Psalm chapter 110 verse 1 po ay parang declaration po na kahit may kaaway, Christ is in control. Siya pa rin yung may absolute authority sa lahat ng creation. Nakikita natin ito sa pamamagitan ng mga works ng Holy Spirit sa ating mga mananampalataya. Every time na may nagpapatuloy sa faith, every time na may nag-o-obey sa ating Panginoong Hesukristo, yun po yung expression ng reign ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, kahit maraming challenges at temptation na dumarating sa atin sa pang-araw-araw na pumumuhay natin dito sa mundo, may real presence po ang ating Panginoong Hesukristo na nagtuturo, nagpo-protect at nagbibigay ng lakas sa ating mga mananampalataya. Hindi pa perfect yung mundo, pero yung kingdom po o yung kaharian ng ating Panginoong Diyos ay already advancing na dito through the lives of His people o through the lives of His people. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampay, Christians are sent on a mission to make earth like heaven. Dahil po naghahari ng ating Panginoong Hesukristo, tinatawag naman tayo ngayon, tayong mga Kristiyano, na makisali sa mission na ito. To bring heaven down to earth, o yung mga culture, yung mga gawain sa heaven ay pupunta o ma-adapt natin dito sa earth. Yung Psalm chapter 110 verse 1 po ay nagsasabi na darating po yung panahon na gagawin ng ating Panginoong Diyos yung mga kaaway na footstool ng Misaya. Sabihin po, lahat po ng kasamaan at injustice ay matatalo. Pero habang hindi pa po yun fully nangyayari, yung mga mananampalataya po, tayong mga believers, ay ginagawang instrument ng ating Panginoong Hesukristo para magdala ng kalooban ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa. Kagaya pa ng panalangin ni Apostle Matthew sa Matthew chapter 6 verse 10, your will be done on earth at is in heaven. Kaya yung mission po ng nating mga Christians ay maging light and salt sa mundo. Magpakita ng love, magpakita ng truth at righteousness para unti-unti po yung atmosphere ng langit, yung peace, yung justice, yung love, yung holiness ay maranasan natin dito sa lupa. Yun naman po. Maraming salamat and God bless. Amen.